Hallelujah. Sige, tumayo muna po tayong lahat mga kapatid. Tayong lahat po ay yumuko at tayo po ay magsulit sa ating buhay at makapangyarihang Panginoon. Lord, salamat po sa iyo sa isang umaga na napakaganda. Salamat sa isang umaga na minsan pa meron kaming buhay, malakas kami, Panginoon, at walang karamdaman. Sa umaga pong ito, Diyos, tulutin mo po, Panginoon, sa bawat isa sa amin, na magbukas po kami, Panginoon, ng aming mga puso, Panginoon, sa bawat isa. Pakinggan namin, Panginoon, ang munting tinig mo na nangungusap sa bawat isa sa amin ngayong umagang ito. Matuto kami, Panginoon, na manahimik. Matuto kami, Panginoon, na sumandali, O Diyos, na magkaroon ng kapayapaan sa aming puso upang amin pong marinig, Panginoon, ang iyong tinig na nangungusap sa bawat isa sa amin sa pamamagitan ng aming pong pag-aaral ng iyong salita. Minsan pa ako po, Panginoon, na iyong gagamitin ngayong umagang ito. Itago mo lamang po ako sa iyong likuran. Makita po namin kayo, Panginoon, na nakapagitna sa bawat isa sa amin, Panginoon, bilang Diyos na makapangyarihan. Hallelujah. Hinihiling po namin ang pagsama, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu, pumagitna sa bawat isa sa amin, maging tagapagturo namin, Panginoon, sa iyong mga salita ngayong oras na ito. Ang bawat isa sa amin, Panginoon, bigyan mo po kami ng pusong natuturuan. Kung ano man, Lord, ang nakikita mo sa aming pong puso, ano man ang laman nito, Panginoon, dalangin ko po ngayong umagang ito, durugin mo ito. Alisin mo sa aming mga puso ang katigasan, Panginoon. Palitan mo po ito ng pusong natuturuan. Na handa po, Panginoong, mag-absorb ng iyo pong mga salita. Pagkaisahin mo kami, Panginoon, sa Espiritu. Bagamat meron po, Panginoon, na pagkakaiba, Panginoon, ang bawat isa sa amin, pero naniniwala po kami, O Lord, hallelujah, na kayo po, Panginoon, ang nagbibigay ng lahat ng ito. Kaya naman, sa oras po na ito, dalangin ko po, Panginoon, ang aming pong pag-aaral ng iyong salita. Puspusin mo po, Panginoon, ng pagpapala ang iyong pong mga salita. Gayun din sa mga kapatid namin, Panginoon, na nakasama namin ngayon. Ang aming pong mga kapatid na ngayon pa lamang namin nakasama. Mangusap ka po, Panginoon, sa kanila pong puso. Makita po nila, Panginoon, ang iyong kalakihan at ma-encourage sila, Panginoon, sa kanilang pag-upo at pakikinig ng iyong mga salita. Hallelujah. Upang patuloy, Panginoon, mithiin ng kanilang puso, ng kanilang espiritu, Panginoon, na sa araw po ng linggo ay patuloy, Panginoon, na makasama namin sila na mag-aral ng iyong salita. Tumubo, Panginoon, ang binhi, Panginoon, na natanim sa puso ng bawat isa. Minsan pa, Lord, dalangin po namin na proteksyonan mo ang lugar na ito sa anumang uri ng espiritu na maaring makasagabal sa gawain ng paghahayag ng iyong salita. Puspusin mo po, Panginoon, ng pagpapala ang bawat isa sa amin. Minsan pa, pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Sige, makakaupo na po tayo, mga kapatid. Makipagbukas kayo sa akin, mga kapatid, dito po sa Gawa, chapter 16, verse 16 hanggang 40. Hallelujah. Noong pong araw po ng Biyernes, doon po sa banding-banding sa fellowship po natin, ay na-topic po natin doon yung unity, ang pagkakaisa. Alam niyo, mga kapatid, nabanggit ko nga po sa inyo kanina, tayong lahat na naririto, tayo po'y magkakapatid sa pananampalataya. Tayo po ay mayroon pong iisang Diyos na pinaglilingkuran at iisang Diyos na gumagawa
na mga bagay na kung minsan hindi natin maunawaan na nangyayari sa ating mga buhay. Subalit, dumarating yung time, mga kapatid, na sa amin bilang manggagawa ng Diyos, sabi nga po, ito po'y madalas na nababanggit namin, trabaho lamang, walang personalan. Kasi sa amin po, sa paggawa namin, ng mensahe, kung minsan, may mga mananampalataya na, siyempre po, iba ang interpretation pagdating po sa Bible. Iba yung ating pong way ng pananalangin, iba yung way ng ating pong, sabihin na nating, pangungusap ng Diyos sa bawat isa sa atin. Pero, sabi ko nga po, huwag po nating hayaan na iyon po, ay kuhanin ng kaaway. Gamitin ng kaaway yung sitwasyon na yon para mawala yung pong pagkakaisa natin sa simbahan. Dahil sabi ko nga po kanina, hindi po tayo magkakalaban kung hindi tayo po ay magkakakampi. At iisa ang Diyos na ating pinaniniwalaan at iisa ang Diyos na pinagmumulan ng lahat ng ating pong mga, Number 1, pangangailangan. Hallelujah. At alam niyo po ba mga kapatid, ang Kristiyano, makikita po natin kung ano po ang kalaban ng pastor. Alam niyo po, madalas nakakapag-sharing po kami mga manggagawa. Napakahirap po talaga ng kalalagayan ng isang pastor. Unang-una, si pastor o kami po ni Pastor Ronnie, dadalawa lamang dito po sa church ng Ebos. Tayo pong mga miyembro, napakarami. Kaya kung ang pastor, sabi nga po ay dapat marami ang kanyang ugali. Ibig sabihin, flexible. Kasi hindi po lahat ng mga tao ay pare-pareho yung kanila pong gusto. Hindi lahat po ng mga miyembro pare-pareho po ng pangangailangan. Ganon din naman po sa tupa. Hindi lahat po ng mga tupa, sabi nga po, ang pastor ay inalintulad po sa pastol ng tupa. Hindi po lahat ng mga tupa ay pare-pareho po yung kanila pong, ano pong tawag doon? Yung kanila pong pagkain. Mayroon pong pihikan, mayroon naman pong masarap kumain. Kaya ang pastol kung minsan marami ang kanya pong binabattle o linalabanan. Marami pong mga spiritual battle na talagang linalabanan ng isang lingkod ng Diyos. Kaya naman ini-encourage ko po kayo mga mahal kong kapatid sa pananampalataya na suportahan po ninyo ang inyo pong manggagawa, ang inyo pong pastor. Kasi sabi po doon sa Ephesians chapter 6 verse 12, ano po ang sinasabi roon? Yung kalaban natin. Basahin nga muna po natin kung ano po nakasulat doon. Doon po sa Efeso. Ayun po yung kalaban natin, mga kapatid. Ephesians chapter 6 verse 12. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno ng mga kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Di po ba? Ulitin po natin mga kapatid. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao kung hindi sa pinuno ng mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan ng himpapawid. Alam niyo mga kapatid, may mga pagkakataon, sabi nga po ang pastor o ang mga manggagawa, kahit na babad ka
sa panalangin, kahit na sabihin po nating araw-araw, sabi nga po, ipinapakain mo ang iyo pong spirito ng salita ng Diyos. May mga pagkakataon po na talagang ang pastor ay nakikipaglaban dahil sa kanya pong battle ay talagang napakahirap. Kaya naman, napaka-importante sa bawat isa po sa atin, especially sa inyo po mga leaders ng church, na ang support ay dapat ninyo pong ibigay sa inyong pastor. Tingnan niyo po si Moses doon po sa Exodus 17 verse 11. Noon po nakikipaglaban si Moses. Noong nakikipaglaban sila, nakataas yung tungkod. Mga kapatid. Noong nabababa yun dahil nangangawit na si Moses, natatalo ang mga Israelita. Di po ba? Noong pinuntahan siya, sino po ang nagpunta sa kanya? Ayaw magsalita, baka magkamali, no? Okay lang po. Sino po nagpunta sa kanya doon? Tinulungan siya na itaas yung tungkod. Amen. Si Joshua, saka si Caleb. Kinuhanan po nila ng upuan si Moses. Tapos yung pong kamay, tinulungan po nilang itaas. Alam niyo po mga kapatid, mamaya po natin basahin yan. Alam niyo po mga kapatid, yung po bang pagtaas ng tungkod ni Moses, doon po sa Exodus, nakikipaglaban ba siyang physical? Hindi. Ang mga nakikipaglaban ng pisikalan ay yung po mga Israelita. Ang binabattle po ni Moses during that time, yung pong sinasabi rito sa Ephesians chapter 6, verse 12. Yun daw po. Yun po ang trabaho ng ating pastor. Napakahirap. Mabuti nga po, nakikipag-battle tayo na pisikalan, nakikita natin yung kalaban natin. Mas mahirap po yung battle ng spirit dahil hindi mo nakikita. Minsan, meron pong i-inject ang kaaway. Hindi lang po, sabi nga po, exclusive ito sa pastor. Kung hindi, sa ating lahat ng mga mananampalataya. Maganda na yung motibo natin. Maganda na yung pong nais natin mangyari. Maganda na yung pong ating pong ibig gawin. Bigo nga po, nagre-remind po si pastor, sa lahat ng ating pong gustong gawin sa church, hindi po against si pastor dyan. Actually, suportado po kayo ni pastor dyan. Basta't makita po natin, sabi nga po, na nasa kaayusan. At the same time, sabi nga po, kagustuhan ng Diyos, yung mga iyan na nangyayari sa ating buhay. Wala pong bagay na ginagawa natin sa loob ng iglesia na ang inyong mga manggagawa ay lalabagin o sabihin na natin kukontrahin. Kung hindi, ito po'y susuportahan natin lahat ng gawain na yan. Nga lang, sabi nga po, katulad nung na-explain ko po sa inyo kanina, may mga tupa na iba ang way ng kanila pong pamamaraan ng pagkain. Naiintindihan naman po ni Pastor iyan. Meron pong pamamaraan na kung saan gusto ng tupa na ganito ang way ng kanilang pagkain dahil doon po sila nabubusog. Naiintindihan po ni Pastor yan at hindi po namin iyan ipinagbabawal dahil mahal po namin kayo. Ang nais lamang po namin, mga kapatid, yung pong magkaisa tayo at magmahalan. At pagkaisahin tayo sa iisang Diyos, iisang Espiritu. Amen? Ano-ano po yung mga laban na yan, mga kapatid? Yung mga laban po na yan, number 1, yung pong tukso. Meron po sinasabi dyan po sa Santiago. Makikita po natin yan. Talagang binabattle ang mga manggagawa ng Diyos. Kaya napakarami. Kaya ipanalangin niyo po kami na inyong mga manggagawa. Pinagpe-pray niyo po ba yung inyong mga pastor? Opo. Kanina, akala po ni Sister Nancy, nag-walk out na si pastor, Hallelujah. So sige, dito na po tayo sa ating pong topic ngayong umagang ito. Dito po sa gawa.
Bago po tayo manalangin mga kapatid, makipagbukas po kayo sa akin dito po sa gawa at makipagbasa po kayo. At reminder lang po, pwede yung ang ating po mga cellphone ay ating pong sandaling i-silent, i-vibrate mode, para walang maka-interrupt sa gawain po ng Panginoon ngayong umagang ito. Basahin po natin yung pong Gawa chapter 16 verse 16 to 40. Babasahin ko sa inyo mga kapatid. Isang araw nang kami papunta sa Puok Dalanginan, nasa lubong namin ang isang batang babaeng alipin. Sinasapian siya ng masamang espiritu kaya siya ay nakapanghuhula. Malaki ang kinikita ng kanyang mga amo, dahil sa kanyang panghuhula. Sinundan-sundan niya kami nina Pablo at sumisigaw ng ganito. Ang mga taong ito'y lingkod ng kataas-taasang Diyos. Ipinahayag nila sa inyo kung papaanong kayo maliligtas. Makita nyo mga kapatid, mag-post muna po tayo ron para hindi na natin balikan pa na basahin. Sabi po doon, ulitin natin, sumisigaw siya ng ganito. Ang mga taong ito'y lingkod ng kataas-taasang Diyos. Ipinahayag nila sa inyo kung paano kayo maliligtas. Walang masama doon sa kanilang sinabi. Amen? Walang masama ang sinasabi ng taong ito. In fact, nagpapahayag po siya ng katotohanan. Pero bakit sinuway sila? Bakit sinuway siya? Dahil nararamdaman yung espiritu doon sa loob na mayroon siya. Mga kapatid, napakaganda nung kanyang sinabi. Ipinahayag nila sa inyo kung paano kayo maliligtas. Marami ng araw na ginagawa niya iyon, kaya't nainis si Pablo. Hinarap niya ang bata at sinabi sa espiritu, inuutusan ko sa iyo sa pangalan ni Jesucristong lumabas ka sa babaeng iyan, at nooy di lumabas ang espiritu. Mga kapatid, kanina nagtatanungan po kami, kung titingnan po natin. Pero, alam niyo po ba ang sumulat doon sa Book of Acts? Siya po ay isang physician. Siya po ay isang manggagamot. Tanungin ko kayo mga kapatid ngayong umagang ito, sino po ang sumulat ng Book of Acts? Si Pedro? Si Pablo? Sino po mga kapatid? Isa po siyang physician. Siya po si San Lucas. Siya po si Luke. Nakaka-surprise mga kapatid, Kasi titingnan natin yung pong gawa ng Banal na Espiritu. Laging nandyan po si Pedro. Yung main character si Pedro at si Paul. Di po ba? Nababanggit po dyan. Pero ang sumulat po pala noon ay si Luke. Basahin po natin muli yung 18. Marami ng araw na ginagawa niya iyon, kaya't nainis si Pablo. Kinarap niya ang bata at sinabi sa espiritu, inuutusan ko sa iyo sa pangalan ni Jesucristo. Lumabas ka sa babaeng iyan, at noon di lumabas ang espiritu. Nang makita ng mga amo ng bata na nawala na ang kanilang pinagkakakitaan, sinunggaban nila sina Pablo at Silas. Kinaladkad sa liwasang bayan at iniharap sa mga may kapangyarihan. Iniharap sila sa mga pinuno ng lungsod at pinaratangan ng ganito. Nanggugulo po sa lungsod ang mga Hudyong ito. Kita niyo mga kapatid, Makikita po natin sa pinag-aaralan natin, siyempre, sino ba naman po yung magagalit? Hindi magagalit. Yung kanila pong source, yung kanilang hanap buhay ay napurnada. Nanghuhula. Ngayon po pala, nanghuhula, nagpapabayad. Income po ng mga amo. Nung bata, sabi po. Mapupurnada yung ating
negosyo, sabi po nung amo ng bata. Isipin nyo mga kapatid, ano? Ginawa nilang negosyo ang panghuhula. Doon pa lamang po makikita natin na ito po'y galing sa masama. Ito po ay, ano po? Kumbaga sa sasakyan, dalawa po yung ating ginagamit ngayon, ano? Powered by diesel and powered by gasoline. Ito po palang taong ito ay powered by, ano po? Powered by, ito po pala ay inaalihan ng masamang espiritu. Kaya naman, maaari po si Pablo at si Silas, yung po binabanggit dito, hindi po sila aware doon sa ganong pangyayari dahil nakita lamang nila yung pong iba ang nararamdaman ko sa taong ito. Kaya ang ginawa po nila ay kanila pong kinast out. Pinag-pray sa Panginoon. At ito po'y tuluyang lumaya. Sabi po dito sa 19, nang makita ng mga amo ng bata na nawala ng kanilang pinagkakakitaan, sinunggaban nila si Pablo at Silas. Kinaladkad sa liwasang bayan at iniharap sa mga may kapangyarihan. Iniharap sila sa mga pinuno ng lungsod at pinaratangan ng ganito. Nanggugulo po sa lungsod ang mga Hudyong ito. Nagtuturo sila ng mga kaugaliang labag sa kautusan nating mga Romano. Hindi na natin maaaring sundin ang mga itinuturo nila. Nakisali ang mga tao sa pananakit sa kanila at pinahubaran sila ng mga pinuno at ipinahagupit. Pagkatapos hampasin ng paulit-ulit, sila'y ipinabilanggo at pinabantayang mabuti. Ipinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan at inilagay ang kanilang mga paa sa pagitan ng dalawang mabibigat na kahoy. Nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nanalangin at umaawit ng mga himno sa Diyos. At nakikinig naman ng ibang mga bilanggo. Walang ano-ano'y lumindol ng malakas at nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng lahat ng bilanggo. Nagising ang bantay at bantay sa bilangguan at nang makita nilang bukas ang pinto, inakala niyang nakatakas ang mga bilanggo. Dahil dito'y binunot niya ang kanyang tabak at magpapakamatay na sana. Ngunit sumigaw si Pablo, "Huwag mong saktan ang iyong sarili. Narito kaming lahat." Humingi ng ilaw ang bantay, patakbong pumasok at nanginginig na nagpatira pa sa harapan ni Pablo at Silas. Sila ay inilabas niya at sinabi, "Mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas?" Sumagot naman sila, "Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan." Ito pong verse na ito nagiging controversial din po. Ang kahulugan po ba nito kung tayo po ay tatay o sabihin na nating isa sa miyembro ng pamilya na tayo nanampalataya, tayo po ay naging born again, ibig sabihin hindi na po kailangan na maging born again yung ating mga kapatid o magulang sa loob ng simbahan? Minsan, yung pong pagkaunawa dito kung hindi po natin titingnan ang konteksto, kung ito po'y uunawain natin sa ating pansariling at abot lamang ng ating pong kaisipan, abay pwede naman po pala. Yung pong aking anak, pabayaan ko po niya sa church. Hindi na po ako mag-church, bahala na. Kasi sinabi naman doon sa Gawa 16 verse 31, na pag isa, sa loob ng pamilya, ang Kristiyano na, maliligtas na ang kanyang kapamilya. Ano po ang ibig sabihin nito, mga kapatid? Na ang ibig sabihin po nito, ang konteksto nito, mga kapatid, ay gagamitin ng Panginoon ang nag-iisang miyembro ng pamilyang iyon para ma-spread yung good news sa loob ng pamilya. Doon pa lamang, papasok ang kaligtasan sa kanilang buhay. Hindi po dahil, sabi nga po,
Nanampalataya ang isang miyembro ng pamilya, buong pamilya ay ligtas na sa kaparusahan ng Diyos. Kung hindi, lalo pa po, sabi nga po, mag-uumpisa doon. Doon natin makikita na mag-uumpisa ang Diyos sa buhay ng isang miyembro ng pamilya. Bakit po? Dahil gagamitin po ng Panginoon yung isang miyembro ng pamilyang yon para ma-spread yung salita ng Diyos doon sa buong pamilya. Makikita ng kanya pong mga kapatid, magulang, kung siya man ay isang anak, ang kaibahan ng isang Kristiyano versus dito po sa hindi Kristiyano. At hindi lamang po doon, mga kapatid. Hindi po, sabi nga po hindi po katulad ng sakit o viruses, yung pong kaligtasan na once na nakasama mo, hawakan mo naman ako niyan. Di ba? Hindi po ganon. Non-transferable. Transferable po yan kung tayo po, sabi nga po, ay gagawa at tayo ay patuloy, na magkukumit at tatanggapin ang Panginoon Jesucristo sa ating buhay bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Tuloy po natin, mga kapatid. Sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Jesucristo, maliligtas ka at magliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. At ang salita ng Panginoon ay ipinahayag nila sa Kanya at sa lahat ng nasa Kanyang bahay. So makita niyo, mga kapatid, Nang oras ding iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at sila'y nagpabautismo, pati ang buo nilang sambahayan. Pagkatapos, sila ay isinama niya sa kanyang tahanan at ipinaghanda ng pagkain. Masayang-masaya ang bantay at ang kanyang buong sambahayan sapagkat sila'y sumampalataya sa Diyos. Doon pa lamang po dumating ang kaligtasan. Silang lahat ay nanampalataya sa Panginoon. Kinaumagahan, inutusan ng mga pinuno ng lungsod ang mga kawal na palayain sina Pablo at Silas. Kaya't sinabi ng bantay ng bilangguan kay Pablo, iniutos po ng mga pinuno na palayain na kayo. Lumabas na kayo at umalis ng mapayapa. Subalit, sinabi ni Pablo sa mga kawal, pinahagupit nila kami ng hayagan at ipinabilanggo ng hindi man lang nilitis. Gayong kami, mga mamamayang Romano, at ngayoy palihim nila kaming palalayain. Hindi maaari. Sila ang pumunta rito at magpalaya sa amin. Ipinaalam ng mga kawal sa mga pinuno ng lungsod ang sinabi ni Pablo at natakot ang mga iyon nang malamang sina Pablo at Silas pala ay mamamayang Romano. Kaya't sila'y pumunta sa bilangguan at humingi ng paumanhin sa dalawa. Inilabas nila sina Pablo at Silas at pinakiusapang lisanin ng lungsod. Paglabas ng bilangguan, sina Pablo at Silas ay nagtuloy sa bahay ni Lydia at dinatnan nila roon ang mga kapatid. Bago umalis, ang dalawa, pinagbilinan nila ang mga kapatid na magpakatatag sa pananampalataya. Pinagpala po tayo ng Panginoon sa pagkakabasa at pagkakadinig ng Kanya pong mapangyarihang salita. So makita po natin ano po ang ating pinag-aaralan ngayong umagang ito. Marami po tayong mapupulot at makikita dito po sa sitwasyon na to na nangyari kay Pablo at kay Silas, mga kapatid. Sa panahon ng ating pong mga pagsubok, yung panahon na sila Pablo, Silas ay nakabilanggo. Ano po ang makikita po natin na talagang hindi po ordinaryong pangyayari ayon do sa ating binasa. Habang sila po ay nakabilanggo, nakaposas, at ang kanilang mga paa ay nakaipit sa dalawang malalaking kahoy, ano po ang kanilang ginawa? Sila po ay nag-awitan. Sila po ay nagpuri sa Panginoon. Ano po ang nangyari, mga kapatid? Bago po makalag ang kadena, amen, nagkaroon po ng hindi pangkaraniwang nangyari. Ano po ang ibig sabihin nito, mga kapatid?
Na-touch po ang kalangitan sa kanila pong pananalangin at pagpupuri. Na ang resulta nito, nakakalag yung pong mga tanikala. Yung pong nangakaposas. Tingnan nyo mga kapatid, ano? Doon sa ating binasa, sino po yung pong nagbasa, yung may reading comprehension? Bago po yon. Di po ba lumindol, nakalag, yung pong mga posas? At hindi lang po yun, hindi lang po yung sila Pablo at Silas ang nakalagan ng posas. Lahat ng nakabilanggo ay nakalagan ng posas. Imaginin po natin ang kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay, mga kapatid. Si Pablo at si Silas na talagang makita po natin na ang Espiritu ng Diyos ay sumasa kanila. Hindi po sila nakipag-battle. Hindi po sila nagpaulit-ulit na sinabing, Lord, kalagin mo kami, kalagan mo kami. No. Hindi po sila nagpakahirap na nagpakadapa pa. Dahil ang grasya ng Panginoon ay pinagkakaloob sa atin, sabi nga po, i-enjoy po natin iyan. Dahil yung pamagat po ng ating pinag-aaralan, sabi po doon, pagkilos ng Diyos sa gitna ng pagsubok. Hindi lang po sa pagsubok, mga kapatid. Sa ating pangaraw-araw na buhay, kung matatats natin ang Espiritu o ang tinatawag po na kalooban ng Diyos sa ating mga buhay, kahit hindi po tayo magsalita sa ating po mga pangangailangan, ito po'y kusang dadaloy sa ating mga buhay. Nangangailangan ka ng ganito? Pray. Umawit ka sa Panginoon. Tingnan niyo po si Pablo at si Silas, hindi pa po sila nananalangin. Ano po ang sinabi doon? Umawit sila ng himno. Nag-awitan po sila. Ang awit na yun ay nagbumubukal galing po sa kanilang mga puso. Yumanig ang paligid, natanggal ang kadena, sila po'y nirelease ng Diyos. Sa ating buhay, bilang mga Kristiyano, mga kapatid, ano po ang kadenang humahawak sa ating mga buhay ngayon? Maaring wala po tayong physical na kadena na makikita natin nakahawak sa kamay, o sabihin po natin, yung iba sa Middle East, ano po, bukod do sa kadena na meron po sila sa kanilang kamay, meron po rito sa lieg, doon sa paa meron, at meron po silang bolang bakal na hawak-hawak. Kada saan po pumunta, dala-dala po iyan. Minsan, hindi po natin alam, mga kapatid, sa ating buhay bilang isang Kristiyano, wala pong physical na kadena na nakatali sa atin, pero ano po, kung titingnan natin spiritually, meron po palang nakahawak sa atin. Hindi natin alam. Isang bagay, mga kapatid, na ipinapalaya po tayo ng Panginoon diyan. Ayaw po ng Panginoon na maging miserable ang ating buhay. Sa tuwing lalapit tayo sa Panginoon na kailangan, para po bang makulit ang Panginoon na kailangan natin paulit-ulit. Talagang kulang na lamang, nahihirapan po tayo. Maging si Amor Solo, hindi po maipinta ang ating mukha pag tayo lumalapit sa Panginoon. Ayaw ng Diyos po yung ganon. Dahil may kalayaan tayong lumapit sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, it's finished, tapos na. Tapos na, ginawa ko na. Ang kailangan nyo lamang ay tanggapin nyo sa inyong puso na kayo tunay na linigtas na ng Diyos. Kasi ang nangyayari po parang kung titingnan natin, parang ang Diyos ay napakakulit. Pag tayo po ay nananalangin. Opo, naroon naman po na talagang mapipil natin ang banal na Espiritu sa ating buhay. Yes, mapipil po natin yan. Minsan nga po, hindi natin alam kung ano na ang gagawin natin. Pero nagpaalala ang Panginoon doon po sa kanya pong salita. Doon po sa Galatians. Self-control. Kasi maganda na nga po yung ginagawa natin eh. Okay na sa harapan ng Diyos. Pero, sabi nga po, lumalabas na parang ang Panginoon ay makulit sa ating mga buhay pag tayo po ay ganon. Pero kung minsan, hindi naman po talaga natin ito mapigilan eh. Mga kapatid. May mga manggagawa ng Panginoon na talagang, totoo po ito, maging si pastor na experience po yan. Alam niyo po, pag kinausap kayo ng Panginoon, yung pong luha, yung sipon, kung mainit man, pinagpapawisan ka, magkahalo-halo po yan. Minsan may mga physical, manifestation yan, gugulong ka riyan.
Hindi mo na alam yung mga katabi mo eh. Ano po? Uulitin ko po sa inyo mga kapatid, hindi po tayo against dyan. Dahil yan po ay galing sa Panginoon. At ito naman po yung manifestation na ibinibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya lang, sabi nga po, sabi po doon sa Galatians, self-control. Makita po natin, sabi nga po, lalo na sa iglesia, hindi po lahat ng mga Kristiyano ay pare-pareho ang level ng kanila pong pananampalataya. Kaayusan. Gusto natin, maging ang pastor. Ano po? Hindi po nagagalit si pastor, nagpapaliwanag lang. Love kayo ni pastor, ano po? Kung si pastor po ang tatanungin ninyo, gusto ko po kayong lahat dyan talagang ang Panginoon ay mangusap sa inyong mga buhay. Maramdaman ninyo si Kristo kung paano po ang hirap niya sa krus. Wala pong manggagawa sa loob ng iglesia na ayaw po, yung pong, sabi nga pong, ma-experience, yung pong tinatawag po na, ano po, baptism of the Holy Spirit. Pag gumawa ang Espiritu ng Diyos sa bawat isa sa atin, kahit kontrolin mo yan, kapatid, di mo makokontrol yan. Kung talagang ito po ay galing sa Panginoon. Pag sinabi pong self-control o pag-aralan natin yung Biblia, pag sinabi pong ilagay sa ayusan, mga kapatid, pag tayo po ay tumatayo or sabihin natin, maging si pastor, ano po, minsan lumalagpas na nga po sa oras. 8:30 na po. Mga kapatid, ano. Gusto ng Panginoon, ang bawat isa sa atin po ito'y maranasan. Ang kaloob ng Diyos. What if kung umabot po ng maghapon, makita natin na iilan lamang ang makikita po natin nagmamanifesto sa kanila. Yung pong banal na Espiritu. Ibig sabihin lang po nun, ubusin natin yung maghapon o magdamag hanggang kinabukasan, hanggang hindi lahat po kayo dyan ay gumaganon at gumugulong na. Di po ba? Ang gusto ng Diyos sa bawat isa po sa atin, kaayusan. Kung tayo po'y kinakausap ng Panginoon, nagdwell ang Diyos sa ating mga buhay, at tayo po ay sabihin na nating, Lord, ito po yung way ng aking pong pakikipag-usap sa iyo. Dito po sa way na to, nararamdaman kita eh. Okay, that's it. Sa bawat isa po sa atin, malaya po ang bawat isa sa atin na kung ano ang way ng ating pananampalataya, kung anong way ng ating pong pag-worship, go ahead. Kagaya po ng tupa ng Panginoon. O kagaya po ng tupa na sinasabi dito po sa banal na kasulatan. Meron pong kanya-kanyang way para ma-feel mo ang banal na Espiritu. Hindi po against si pastor diyan. Lahat po tayo, meron tayong kanya-kanyang way para ma-feel ang Holy Spirit. Ano pa po? Sa ating pinag-aaralan, nakalag ang tanikala dahil sa kanila pong mga pag-aawitan. Makita po natin yung pong Espiritu ng Panginoon ay tunay na gumagawa sa kanila. Ngayong umagang ito mga kapatid, simple lamang po ang nais po batid ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang tanong, naranasan na po ba natin na madama ang Espiritu ng Diyos sa ating buhay? Ulitin ko po. Kasi may mga nagsumagot po kasi nasa ilong lumalabas. Lakas po natin, kung talagang ito'y na-feel na natin, Dahil merong gustong gawin ng Diyos sa atin ngayong umagang ito. Nadama na po ba natin ang Espiritu ng Diyos sa ating mga buhay? Amen! Amen! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Pues, sabi nga po, nangungusap ang Panginoon ngayong umagang ito. Kausapin natin ang Panginoon sa ating pong mga pananalangin. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Inaanyayahan ko po yung ating pong mga awit. Hallelujah. Damhin po natin ang presensya ng ating Panginoon ngayong umagang ito. Hallelujah. Tayo po'y magpupuri sa Panginoon kahit isang awitin lamang. Kapatid, kung talagang na-feel mo ang banal na Espiritu ngayong umagang ito at sa iyong buhay, anyayahan mo ang Espiritu ng Panginoon. Ang kanyang banal na Espiritu ay kausapin ka ngayong umagang ito.
Ano man ang mga hindrances sa iyong isipan. Ano man ang mga ini-inject ng kaaway para gawin niya pong terminal yan, para tayo po ay sabi nga po, wasakin. Tayo po'y paghiwa-hiwalayin. Ano po? Ngayong oras po na ito, atin po itong labanan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Alam niyo po mga kapatid, bago po nagkaroon ng outing, nung mabalitaan ko po na na-aksidente si Chris, ano po yan? Nalungkot po ako. Naalala ko po itong batang to, ano? Kaya sabi ko hanggang hindi nagre-reply po si Nenay, Lord, sabi ko, hindi ko po alam kung ano po ang kalagayan ni Chris. Pero alam ko po, Lord, na kahit gano'n ang nangyari, iningatan mo siya. Hallelujah. Sige, umawit po tayo ng isang awitin. Pagkatapos po ng ating pong aawitin, tayo po ay mananalangin sa Lord. Salamat sa iyo, Lord God. Hallelujah. Kabutihan ng nais mo, ibigay mo ay ganap at gusto. Yes, Lord. Sa landas ng pagbabago, katwiran mo ang lalakaran ko. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, purihin ka, aming Ama. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Kabutihan ng nais mo, ibigay mo kaya ganap at gusto. Sa landas ng pagbabago, katwiran mo ang lalakaran ko. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Kabutihan mo'y magpakailanman. Purihin ka, aming Ama. Nagpapasalamat kami, O Lord, sa umaga pong ito, Diyos, na tunay nadama namin, Panginoon, na kami iyong pong mahal, O Lord. Hallelujah. Nadama namin, Panginoon, ang iyong pong pagyakap sa bawat isa sa amin. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Sa landas ng pagbabago, katwiran mo ang lalakaran ko. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan ko'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, magpakailanman. Hallelujah. Hallelujah.
Katapatan mo'y walang hanggan ang kabutihan mo'y magpakailanman. Yes, Lord. Magpakailanman. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, tunay, O Diyos, ang kabutihan mo, Panginoon, sa aming mga buhay ay walang hanggan, Panginoon. Magpakailanman, Panginoon. Hallelujah. Amin po itong madarama at ito po'y aming patuloy, Lord, na ma-experience sa aming buhay. Oh, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Nawa, O Diyos, nakatulad po ni Pablo at ni Silas, Panginoon, na nag-alay kami, Panginoon, ng awitin sa iyo ngayong umagang ito, Diyos. Nakita mo, Panginoon, ang desire ng aming puso na kung saan ay purihin ka namin, Panginoon. Sambahin ka namin sa pamamagitan ng mga awiting ito, Panginoon. Hallelujah. Dalangin ko po, Diyos, ngayong umagang ito. Maiksi man, simple man, Panginoon. Hallelujah, ang aming pag-aaral. Dalangin ko, Lord, na ang bawat isa sa amin, Panginoon, na nakarinig ng iyong pong mga salita, Opo, Panginoon, ay tunay na ito'y pumasok sa aming mga puso. Maunawaan, Panginoon, ng iyong pong nais ipahiwatig at ipabatid sa bawat isa sa amin, Panginoon. Anuman, Lord, ang aming pong kalalagayan. Anuman, O Diyos, ang mga nagpapahirap sa amin. Anuman, O Lord, ang mga tanikala ng problema na nasa aming mga buhay. Right now, Lord. Hallelujah. In the name of your Son, Jesus, na amin pong Panginoon. Hallelujah. Amin po itong kinakalagan sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Tanikalaman ito ng karamdaman. Tanikala ng kahirapan. At higit sa lahat, ang panggugulo ng kaaway sa iyo pong kapulungan ay amin po itong sinusuway sa pangalan ng aming Panginoon. Amen, Lord. Hallelujah. Hallelujah. At patuloy, Lord, nawa ang bawat isa sa amin pong pag-aaral, sa mensahe mo ngayong umagang ito, Panginoon, tunay na na-remind ang bawat isa sa amin. Hallelujah. Ma-remind ang bawat isa sa amin na katulad, O Diyos, ng aming pong napag-aralan sa pamamagitan ng awitan, sa pamamagitan ng panalangin, walang problemang malaki, O Diyos, na hindi mo kayang tibagin. Hallelujah. Walang gawa ng kaaway na hindi po magagawa. Sapagkat sabi mo, Panginoon, hallelujah, we are more than conqueror. Anumang bagay na gawa ng kaaway, ito'y aming mapapagtagumpayan, Panginoon. Hallelujah. Sapagkat kasama ka namin, Panginoon. Hallelujah. Tinitingnan mo lamang sa aming puso, Panginoon, na kami po, O Diyos, ay tunay, Lord, na magtiwala sa iyo. Tunay na magbukas ng aming mga puso. Alisin sa aming mga isipan ang mga agam-agam o pagdududa, Panginoon. Bagkus, palitan mo ito, Panginoon, ng puso
na kung saan, Lord, nagpapakababa sa iyong harapan. Ng lahat, O Diyos, ng iyo pong gagawin sa aming mga buhay, Panginoon, ay tunay na aming tanggapin. Mapagbago kami, Panginoon, ng iyo pong mga salita. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po sa iyo. Dalangin ko sa oras po na ito, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Sino man sila, Panginoon, na nagbukas ng kanilang puso ngayong umagang ito. Na nagmithi na matouch, Panginoon, ng iyong pong banal na espiritu. Na nagmithi sa kanilang puso, Panginoon, na maramdaman at maranasan kanila ngayong umagang ito, Panginoon. Itinataas ko po sila sa iyo. Amen, Lord. Patuloy mo po silang samahan, katulad o Diyos ng binhi na itatanim. Maliban ang binhing ito'y mamatay, maliban ang binhing ito'y mabulok, hindi po ito tutubo, hindi po uusbong ang panibagong supling, Panginoon, ng punla. Kaya naman, O Lord, sa umaga pong ito, dalangin ko po, O Diyos, ang lahat ng salita at binhi ng salita na natanim sa puso ng bawat isa. Ngayong umagang ito, O Lord, payabungin mo ito. Oo, Panginoon. Pausbungin mo, Panginoon, sa bawat puso ng bawat isa sa amin ngayong umagang ito. Oo, Hallelujah. Ang pananampalatayang ito upang, Lord, hallelujah, tuloy kami pong makapagpatuloy, Lord. Patuloy kami, Lord, na lumakad, O Diyos. Lumakad kami dahil sa iyong liwanag. Oo, Panginoon. Salamat po sa iyo. Minsan pa, O Diyos, salamat sa maiksing oras na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Sa provision na ibinibigay mo sa amin na malaya kami makapagpuri sa iyo, malaya kami makakilos, Panginoon, sa aming pong pananambahan. Minsan pa, O Diyos, hallelujah, sa iyo pong lahat ng papuri, pasasalamat. Tinatawagan ko po ang ating kamanggagawa, Pastor Ronnie, para pangunahan po tayo sa ating pong mawakas na pananalangin. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Minsan pa, Panginoon. Hallelujah. Sa araw nito, Panginoon, kung saan, Panginoon, hallelujah, naasik, Panginoon, ng iyong salita, ng iyong katuwiran, Panginoon, sa bawat puso, Panginoon, sa iyong anak. Hallelujah. Hallelujah na nakapakinig ngayong umaga, Panginoon. Amen, Salamat Lord. po, Panginoon. Hallelujah. Praise Alam po namin, Panginoon, hallelujah. We honor Ang you, mga Lord. salita mong Oh, naasik na katuwiran, Panginoon, sa aming Hallelujah. puso, Panginoon, ay patuloy na tutubo, Yes. Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Upang ito, Panginoon, ay Praise po aming pong maunawaan, Panginoon. Hallelujah. Pag ito We ay honor you, tumubo, Lord. Panginoon, hallelujah. Hallelujah. Magkoconnect, Panginoon, ang Espiritu at Espiritu mo, Panginoon, para sa amin, Panginoon, upang, hallelujah, ang patuloy, Panginoon, na iyong katuwiran, Panginoon, hallelujah, ay patuloy po naming maunawaan, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, hallelujah, sa bawat isa, Panginoon, na rito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, hallelujah, sa anak mo na ginamit, Panginoon, hallelujah, na nagpaayag ng iyong salita, Panginoon. Hallelujah. Ingatan mo siya at pagpalain, Panginoon. Hallelujah. At bigyan patuloy, Panginoon, ng karunungan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Upang ang iyong salita, Panginoon, ay patuloy ng maistig sa dakong lugar na ito, Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa kanyang buhay, Panginoon. Pagpalain niyo siya, Panginoon. Ganun din, Panginoon. Hallelujah. Ang kanyang pamilya, ganun, hallelujah. At ito, hallelujah. Patuloy, Panginoon, hallelujah, ang pag-iingit mo po sa kanilang buong pamilya, Panginoon. Ganun din, Panginoon, sa mga anak ko na narito, Panginoon, hallelujah, na walang sawa, Panginoon, na sumusuporta sa iyong gawain, hallelujah. Ingatan mo ang bawat isa, Panginoon. Pagpalain mo ang salita mo, Panginoon. Hallelujah, naisik sa kanilang mga puso, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Ingatan mo, Panginoon, ang bawat isa. At patuloy, Panginoon, bigyan mo ng lakas na nagmumula sa iyo. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Alam po namin sa lahat ng oras, Panginoon, ang aming buhay, Panginoon. Nandiyan ka, Panginoon. Hallelujah. Inaalalayan, iniingatan, Panginoon, ang bawat isa sa anak mo na patuloy na nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Yes. Salamat po sa kanilang buhay. Hallelujah. Hindi po nila inalintana, Panginoon, ang sitwasyon ng panahon, Panginoon. Pangamat, Panginoon, masarap pahiga, Panginoon.
Hallelujah. Masarap matulog, Panginoon. Pero salamat, Panginoon. Inuna kanila sa kanilang mga Yes, buhay, Lord. Panginoon. Hallelujah. Yes. Makapakinig, Panginoon, ng iyong mga salita, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. At ngayon po, sa oras na ito, Panginoon, lalapit ko po, Panginoon, ang aming magulang na lalaki, Panginoon. Lord, bigyan mo ng lakas na nagmumula sa iyo at patuloy, Panginoon. Hallelujah. Ikaw ang may taas at manguna sa kanilang buhay. Anuman ang kanilang pinagkukunan ng hanap buhay, Panginoon. Hallelujah. Sa kanilang kabuhayan, Panginoon, pagpalain mo. Hallelujah. At patuloy, Panginoon, ikaw ang manguna. At patuloy, Panginoon, ikaw, Panginoon, ang magbigay, Panginoon, sa kanila, Panginoon, upang mayroon silang pagtustos, Panginoon, sa kanilang buhay. Hallelujah. Sa pang-araw-araw, Panginoon. Amen. Ganun din po, Panginoon, ang aming mga magulang na babae, Panginoon. Bigyan mo ng lakas na nagmumula sa iyo, Panginoon. At patuloy, Panginoon, ikaw, Panginoon, ang manguna sa kanilang buhay. Bagamat sila'y matanda na, Panginoon, opo, Panginoon, nandiyan ka pa rin para inaalalayan mo sila papunta sa iyong mga gawain, Panginoon. Ganun din, Panginoon, ang mga kabataan. Hallelujah. Ingatan mo at pagpalain, Panginoon, anuman ang kanilang minimiti sa kanilang buhay, Panginoon. Pagkainuna kanila sa kanilang buhay, alam po namin, Panginoon, pagpapalain mo sila, Panginoon. Ang mga nag-aaral, ganun din po, Panginoon. Hallelujah. Anuman ang kanilang pangailangan, Panginoon, ipagkaloob mo po sa kanila, Panginoon. Hallelujah. Unahan kanila sa kanilang buhay, Panginoon. Hallelujah. Upang ang kanilang mga pangarap, Panginoon, hallelujah, naugnay sa iyo, Panginoon, ay mapagtagumpayan po nila, Panginoon. Yes, Lord. Ganun din, Panginoon, ang mga may sakit, karamdaman, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, akin po silang nilalapit. Hallelujah. Hindi po kami nagsasawa, Panginoon. Alam po namin ang iyong kapangyarihan, Panginoon, ay malawak. Kaya mo silang patayuin, Panginoon, at gaya mong pagalingin ang kanilang sakit, Yes, karamdaman sa kanilang Yes, mga buhay, God. Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Una, Panginoon, linalapit ko ang Brother Roger, Panginoon. Hallelujah. Saan man siya nasa kanyang kalagayan, Panginoon. Hallelujah. Alam po namin, Panginoon, na nakikinig siya sa Panginoon. Alam po namin, Panginoon. Hallelujah. Kumikilos ka sa kanyang buhay, Panginoon. Hallelujah. Bagamat hindi po siya nakakasama sa kapulungan ito, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, ang bawat mensahe mo, Panginoon, na ayag sa lugar na ito, hallelujah, ay kanya pong napapakinggan, Panginoon. Lord, bigyan mo ng lakas, bigyan mo ng kagalingan, Panginoon, hallelujah, ang anumang sakit karamdaman na nasa kanyang katawan, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, andyan ka, Panginoon, upang siya, Panginoon, ay yung pagaling, Yes, Lord. alalayan, Panginoon. Yes, Anuman ang kanilang pangailangan, na po ng kanyang pamilya, Panginoon, ipagkaloob mo po ito sa Panginoon, sa kanila, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, hindi po maikli ang iyong kamay para igawad sa kanila kagalingan at ang kanilang pangangailangan, Panginoon. Ganun din, Panginoon, hallelujah, kompletong kagalingan, Panginoon, ang iniingi po namin sa aming magulang, Tatay Efren, Panginoon, hallelujah. Yes, Opo, Panginoon, alam mo namin, pinagaling mo na siya, Panginoon. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon, sa kanyang kalakasan na patuloy mong pinagkakalob, Panginoon. Amen. Alam po namin, Panginoon, hallelujah, sa susunod na araw, Panginoon, makakasama na po namin siya. Sa dakong lugar na ito, Panginoon, malakas na nagpupuri, sumasamba sa isang pangalan ng aming Panginoong Yes, Yesu Cristo. Maraming salamat po, Panginoon. Ganun din, Panginoon, hallelujah. Sa oras na ito, Panginoon, hallelujah, aking pong nilalapit, Panginoon, hallelujah, ang magulang ng aming kapatid, Steroda, Panginoon, hallelujah. Alam po namin, Panginoon, hallelujah, kung anong sitwasyon niya, Panginoon, hallelujah. Bagamat hindi po siya nakikita ang personal, Panginoon, hallelujah. Opo, Panginoon, hallelujah. Ang pagdadialysis, Panginoon, ay isang mahirap na bagay sa isang tao, Panginoon, hallelujah. Ngunit dahil sa iyong kapangyarihan, Panginoon, walang imposible, Panginoon. Ang mga bagay na ito, Panginoon, hallelujah, ay walang kwenta kung ikaw, Panginoon, ang kikilos sa kanilang mga buhay, Panginoon. Yes, Lord. Lord, hallelujah, isustain mo, Panginoon, ang kanilang pangangailangan, hallelujah. At alam po namin, Panginoon, andyan ka, Panginoon, upang ang mga anak mo, Panginoon, Yes. ay lagi mong alalayan Yes, sa mga Lord. ganitong oras, Panginoon. Amen, Lord God. Hallelujah. Ganun din po, Panginoon, hallelujah. Aking pong nilalapit, Panginoon, sa oras nito, Panginoon, ang mga anak mo, Panginoon, na may kaarawan sa, hallelujah,
Sa buwan na ito, Panginoon, hallelujah. Katulad ni na Sister May, Panginoon, hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa kanyang buhay, Panginoon, hallelujah. Alam po namin, Panginoon, hallelujah. Lagi kang nagtatagumpay sa kanyang buhay, Panginoon. Pagpalain mo po siya, Panginoon, hallelujah. Bigyan pa siya ng maraming kaarawan, Panginoon, hallelujah. Alam po namin, Panginoon, nang pinangungunahan kanya sa kanyang buhay, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Ano man po ang kanyang mitin, Panginoon, hallelujah. Alam po namin, hallelujah, hallelujah. Ang mga bagay na ito bago niya gawin, Panginoon, hallelujah. Ito po ay, Panginoon, ay sinusumamon po niya sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa na yung mga anak, hallelujah. Lord, hanuman po, Panginoon, ang aking nakaligtaan sa mga panalangin, Panginoon, ng bawat isa, Panginoon. Alam po namin, andyan ka, Panginoon. Hallelujah. Iniisip pa lang po namin, alam mo, Panginoon, ang aming mga pangangailangan. Maraming salamat po, Panginoon. Hallelujah. Sa oras na ito, Panginoon, nilalapit po, Panginoon, ang gawain mo mamayang gabi, Panginoon, doon sa iyong Mother Church, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa, ingatan, Panginoon, at pagkalooban ng katalion, Panginoon, na gagamitin mo sa dakong lugar na ito, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, sinangkin na po namin ang katagumpayan ng iyong gawain sa dakong lugar na iyon. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo, papurit pasalamat ang pinakamadas na pagdakila. Hallelujah. Narito po ang basbas para sa lingkod mo po, Panginoon. Lord, salamat po sa iyo, Panginoon, sa umagang ito. Patuloy din po namin nilalapit, Lord, at pinagpapasalamat, Lord, ang isa sa mga nagdiwang ng kaarawan, Panginoon, ang Ate Nancy. Salamat sa kanyang buhay. Salamat sa iyong pag-iingat sa kanya, Panginoon. Ngayon din naman, Lord, ipinagpapasalamat po namin, Lord, ang kagalingan at higit sa lahat, ang protection mo na ipinagalaw, Panginoon, kay Chris. Bagamat siya po, Lord, ay na-aksidente o nagkaroon ng ganoong pangyayari, Panginoon, sa kanyang buhay. Naniniwala kami, O Diyos, na kayo pa rin, O Diyos, hallelujah, ang patuloy na magpuprotek at mag-iingat sa pagsasabi. Salamat po sa iyo. Minsan pa, O Diyos, tanggapin mo po ang aming pong papuri. Tanggapin mo po ang aming pasasalamat. Nawa, O Diyos, ay nabigyan ka po namin ng kaluguran at napangiti ka namin, Panginoon, sa aming pong pananambahang ito na aming ginawa ngayong umagang ito. Hallelujah. Tuloy, O Diyos. Hallelujah. Samahan mo ang bawat isa sa amin. Sa aming pong pagtahak sa mundong ito. Sa aming pong pangaraw-araw na pamumuhay. Hallelujah. At ngayon, mga kapatid, tanggapin ninyo ang kahabagan mula sa Panginoon, ang gabay ng Diyos, ang pakikipisan ng Banal na Santong Espiritu, ang gabay at pagtubay niya ay sumatin lahat ngayon at kailanman. Amen at amen.